Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang re-election bid ni Congresswoman Stella Kimbo ng 2nd District, Marikina City. Kumusta ang kanyang chances of winning sa kanyang distrito ngayon na mandatory ang attendance niya sa Supreme Court oral arguments April 1, 2, and 3. Hindi kaya maapektuhan ang kanyang kandidatura? Yan, masasagot ang tanong na yan dito sa vlog ni na Third Floor Studio. Salamat Yusek Marlon and Yusek Pamila. May natanggap silang informasyon tungkol sa katanungan natin ito. Pakinggan natin sila. At iniba ang aming titulo. 20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Still Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inoppose ng Solicitor General ang Supreme Court, ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po, mga around batang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihahing may inihahing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapapasura na yung inihahing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa ano yan? Pinapapasura? Oo, parang anong outlet yan? TNA pa. Philippine News Agency, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ipasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ko sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Medyo ang kapal ng mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office hindi ko sinasabi doon na source medyo dismayado ngayon na bakit mo sila papagalitan. Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is that is a question actually. Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to. Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang Third Floor Studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Okay, so yun ang natanggap na informasyon ng Third Floor Studio, informasyon lang ito, hindi pa verified kung totoo hindi. Kailangan ini-invite nila si Congresswoman Kimbo na magsalita para sabihin pasinungalingan.
Okay? Impormasyon lang na hanapan ng paraan kung pwede hindi mag-attend ang kongresista sa Supreme Court oral arguments or i-delay ang oral arguments after the election dahil baka maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yan, isinishare ko lang ang informasyon na receive ni Third Floor Studio. So, tanong, paano maapektuhan kaya ang kanyang kandidatura kung haharap siya sa Supreme Court oral arguments? Ano sa tingin nyo? Sa akin, opinion ko lang ito. Opinion. Kung wala silang itinatago, kung malinis, sinunod nila lahat ang proseso sa paggawa ng budget, palagay ko, walang dapat ikatakot. Kasi kung tama ang ginawa mo, ipaliwanag mo lang ang ginawa. Mula sa BICAM report, bakit may blank items? Kasi aminado na, it's a fact already na may blank items sa BICAM report. So, paano napilapan doon sa enroll bill? Yun ang malaking tanong at ito ang tatalakayin sa Korte Suprema. So, kung paano sagutin ni Congresswoman Kimbo yan na magkakaalaman. So, kung wala silang nilabag na batas, sinunod nila ang tama, palagay ko, hindi maapektuhan ang kandidatura ni Congresswoman Stella Kimbo. Kaya lang, kung may itinatago, yun na. Kasi, ang taong bayan, sigurado manunood, maraming manunood. And I'm sure, may mga taga Marikina na manunood din at malalaman nila kung ano ang nangyari sa BICAM anomaly at yun na. So, hintay natin. Malapit naman ang April 1, 2, and 3. So, good luck po ay Congresswoman Stella Kimbo. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Indirectly, nakakatulong kayo sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil yung income ng channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan sa kanila. Libro ang seedlings, abono, inputs, lahat. Kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Ituloy nyo lang ang panunod na hindi nag-skip ng ads. Mauna ni ang una namo nga tanom nga saging lakatan nga dagko na gyud. Hapit na gyud ni mamunga. Ang una namo nga tanom og karon nagbutang mi og puradan para pang patay sa mga insekto. Para nga maayo pagyud ang tubo sa among saging nga lakatan nga mas mo tsada pa ang iyang tubo. Mauna ni among tanom. Pila gani ning nauna nato nga tanom, sar? 40 ning una. Oo, so dagan-dagan gyud ni ang nauna namo. 40 ni tanan kapunuan ang nauna. So naapay among tanom sa ubos nga ikadua. So ato karong bisitahon. Ang pagbutang sa puradan, diya ibutang sa may daon nga panaron mo padulong ang daon dito sa padulong ang puradan dito sa ubos. So padayon gid mi sa paghinno niini sa pag-atiman sa among saging para nga dali gid ni mangunod. Kay kinira ang among saging, ang among paglaom nga makapaeskwela namo ang among mga anak ug makakuha sila sa ilang gusto nga kabuton sa kinabuhi kaluoy sa Ginoo.
Karon mo ni ang ikaduha namo nga tanom. Muna ni ikaduha kay 100 ni kapunuan among ikaduha nga tanom. 100 ning ikaduha, 40 ang nauna. So 140 na tanan apil sa ikaduha. So naa pa ikatuluan nga mong gaatimanon nga saging lakatan. So nagbutang mi og puradan ug karon kita gyud namo sa padayon mi sa pag-abono ug sa paghinlo niini nga maayo na ang tubo sa among saging. Og karon mo na ni ang ikatulo namo nga tanom nga saging lakatan. So 100 ni kapunuan ang ikatulo namo. So kuan tanan among tinanom ng una 40, utro 100, pag utro na pod 100. So 240 tanan kapunuan. So salamat sa nagtabang sa amoa.